Magandang araw po mga Satarians. Ito pong muli si Maestro Virgo. At ibabahagi ko lang po sa inyo kung ano yung mga daily routine ko. Nandito po ako ngayon sa ating garden para makita nyo lang yung garden natin. Shoutout po lahat sa mga Satarians na kasamang panig usulok ng mundo ngayon dyan. Sana okay lang din po kayo. At pasensya na po kung hindi ako masyadong nakakapag-active sa ating live. At kasi po ang schedule ko po ay nung medyo open pa po ang schedule, masyadong hindi pa busy kasi alam niyo naman sa sitwasyon na kinalalagyan ko is yung time frame ay hindi magkaiba, so hindi tayo nakakapag-live masyado at nabibisi rin ako sa pagtitinda ng biko, ng kutsinta at saka mani. So siguro kailangan ko sigurong i-arrange ulit yung time ko para kahit paano ay makapag-usap-usap din tayo. At shoutout sa lahat ng mga gumaganap dyan, sa lahat ng mga taong talagang naninindigan para sa kabutihan, sa lahat ng mga Team God's Way, kay Apo Chalin, shoutout sa iyo bro. At sa lahat ng grupo mo. At patuloy lang tayo sa ating sabi nga nila, patuloy lang sa paninindigan para sa pangkalatang pangkabutihan. At siyempre minsan dumadaan tayo sa matitinding pagsubok. Normal lang naman sa buhay ng tao yan. Sa akin lang, manindigin lang kayo sa pangkalatang pangkabutihan. At kahit anong mangyayari, ay hindi tayo pababayaan ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na siyang mabuti sa pangkalahatan. Alam ko naman na siya ay naririyan para sa atin. At lagi nyo lang isipin na kahit anong mangyayari, anumang sitwasyon ng buhay nyo, sa pagsubok na dumating sa inyo, ay huwag kayong matakot at huwag kayong malungkot sa mga bagay-bagay na dumating sa atin. Yan ay pagsubok lamang. At bukod pa dun, sabi nga nila, ano mang pagsubok na pinakakalog sa atin, lagi nyo isipin na hindi naman ibibigay sa atin yan kung hindi natin kakayanin yung mga bagay na yan. At maraming salamat po. At gusto ko lang i-show sa inyo kung ano yung activity ko ngayon. So tara, i-ano ko kayo, ituloy ko kayo sa ating mga gagawin ngayon. Simulan po natin dito sa part na to. Meron po tayong alugbati, may mga kangkong tayo dyan, may tanglad. Ito po yung malunggay na naitan dito dati, ng dating naitan dito. So tinuloy na lang din natin kasi wala na siya sa trabaho dito. So tayo syempre naman, sayang din naman yung halaman, so kailangan natin ituloy pagdiligan natin. May mga alugbati rin po dyan, saka ito may tanglad din dito. Saka yung mga talbos kamotes, okay na, medyo gumaganda na siya. Kaya lang anong nangyari dun sa kabilang part na yon, yung ibang talbos kamote dun, nagkaroon siya ng problema. Siguro mga 5 days siyang hindi nadiligan due to the situation ng schedule ng trabaho. So anong nangyari nagkaroon ng yung nasunog yung ibang part. Kawawa naman yung mga halaman. So kailangan lang natin ituloy. Ayan, nagdidilig tayo ngayon dito para makikita nyo lang. Ayan yung mga talbos kamote, para makita nyo lang yun. So pinapasal-pasal ko kayo ngayon dito. Ayan, para makita nyo lang. Ayan. Pasensya na kayo guys kung hindi ako masyadong nakakapagbigay ng oras sa pangkalatan. Alam nyo naman, medyo busy din sa trabaho. Okay. Meron tayong mga saluyot. Tumubo na rin yung mga saluyot natin. Ayan yung dating saluyot na tinanim natin na maliliit. So buhay na siya ngayon. Ayan. Saka sa inyo guys sa pangkalatan, sana magtanim din kayo ng mga halaman para makalibre kayo sa pagkain. Sa mga ulam-ulam. Ayan, para makita nyo lang yan. Dito tayo. Ito yung panibago kong plot dito. Nagawa tayo ng plot dito para sa mga bagong saluyot. Ayun, tumutubo na yung mga saluyot guys. Oh. Ayan, may mga liliit na. Oh. Para makita nyo lang. May mga bagong saluyot na. Ayan. Para may idea kayo kung anong ginagawa natin dito. Ayan. Ayan. Tumubo na ibang mga saluyot. Buhay na oh. Imagine niyo guys, sa maliit lang na plat na to, marami saluyot ka may tatanim dito. Ayan. O, ayan yung mga halaman. Para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Ito naman yung tanim natin dati, kung maalala nyo. Kung maalala nyo, meron tayong tanglad na tinanim. Nakala natin hindi mabubuhay, nabuhay din. Sabi nga nila, napakabuti na Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang mga itong uli ng mga halaman,
ay kanyang binigyan ng buhay. Nasa pagkakakala natin ay hindi naman siya mabubuhay, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ayan, binungkal natin to. May bago tayong saluyot dito. Saluyot, oregano. Ayan, may mga oregano rin, oh. Ito, tanim ng isang kaibigan natin itong mga oregano na to. Tanim niya yan. So, bali, dalawa kami nagtanim nito. Diyan sa ano na yan, sa mga tanglad na yan. Hanggang doon. Makikita nyo lang, hanggang doon, oh. Para may idea kayo. Ayan, may papaya pa dito. May tanglad, may papaya. Papaya. Ito yung mga nagkaroon ng drought dito. Nagkaroon ng nasira yung mga halaman, oh. Kung titignan nyo yung dahon, namatay po siya. At some point nagkaroon siya ng damage yung mga halaman. Pero naka-recover pa rin. Sabi nga nila, katulad din sa ating pag-aaral yan. Sabi nga nila, sa spiritual, minsan may mga taong susubukin ka, pero sabi nga nila, huwag kang susuko. Sa kahit anong laban na meron sila sa buhay mo. Sapagkat sabi nga nila, hindi ka naman tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Yung siyang pabuti sa atin sa pangkalahatan. At para sa akin lang, huwag kayo susuko sa laban na meron kayo. Manindigan kayo para sa pangkalahatan, pangkabutihan. Dahil hindi nyo rin naman alam ang mga bagay-bagay sa paligid. Tayo lahat ay susubukin. Basta't manindigan lang tayo sa pangkalahatan, pangkabutihan. Ito naman yung isang part dito na meron din dito ng talbos kamote na napakalayo niya, kaya mahirap diligan. Pero kailangan natin siyang diligan para may idea lang kayo. Ayan. Kasi sa akin lang, patulad ng pagtingin natin sa pangkalahatan, dapat sabi nga nila, pantay-pantay sa pangkalahatan. Wala tayong kikilingan sa bawat mga pagkakataon. Kung may nangangailangan ng tulong, tulungan natin sa abot ng ating makakaya. Mapa-physical man yan, spiritual, mental at emotional. Sabi nga nila, lahat ng mga nilalang, kahit mga halaman, kailangan asikasuhin din natin at tulungan din natin na makarecover sila. Yan, may mga halaman dito. Yan, para may idea kayo. Yan po ang routine na meron tayo. Sa mga nagtatanong, nasaan kaya si Maestro Virgo? Ano kayong ginagawa niya? Yan pong ginagawa ko. Para makita nyo lang, may idea lang kayo. Para magkaroon po kayo ng idea kung anong ginagawa ko dito. Yan. Ang ganda ng mga saluyot, guys. Tignan nyo. Papasyal ko lang kayo. Yan, saluyot yan. Yan. Imagine niyo kung magtatanim kayo na napakaraming saluyot. May panggulay na kayo. May tanglad pa kayo. Ito yung plat na sinasabi ko sa inyo. Yan, tinanim kayo mga buto na saluyot. Ayan, tumubo na siya, yung mga maliliit na. Sana hopefully dumami pa siya ng gusto. Kasi sabi ko nga, kapag may tinanim tayo sa isang bagay, may aanihin tayo. Kahit ano man yung tinanim mo sa sarili mo, mabuti man o masama, sabi nga nila, may aanihin ka sa pagdating ng araw. Pero para sa akin lang, manindigan kayo sa pangkalahatan, pangkabutihan. Hindi sa inikayat ko kayo na magtanim ng kasamaan sa mundo. Ngunit magtanim kayo ng kabutihan sa pangkalahatan, sa lahat ng makikita nyo. Ipaintindi nyo sa kanila na may Diyos, na siyang mabuti sa atin lahat. At bukod pa doon, anumang pagsubok na darating sa ating buhay, yan ay hindi ibibigay sa atin kung hindi natin kakayanin. Sabi nga nila, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pagsubok lang yan. Yan, katulad dito. Imagine nyo, nung itinanim natin itong mga talbos na to, kala natin hindi sila mabubuhay. Pero nabuhay sila. Nag-survive sila. Kahit napakainit ng panahon, napakainit ng location, pero talagang nag-try sila. At least nag-survive sila. Walang pinagkaiba sa karunungang linya yan. Maraming tao ang darating sa atin, susubukin tayo sa ating katatagan. Pero kailangan mag-survive ka, sabi nga nila.
Dahil kung nasa panig ka ng kabutihan, hindi ka magkakaroon ng alinlangan sa sarili mo. Hindi ka matatakot. Hindi ka mawawalan ng pag-asa. Sabi nga nila. Baliwala yung mga bagay na yun, mga pagsubok na yun. Sabi nga nila, sabi nga, ang tao ay nilikha upang subukin din sa mga bagay-bagay. Katulad ditong halaman na to. Sa pagkakala ko, hindi sila mabubuhay. Pero nabuhay. Ito rin. Kung maalala ko lang ito noon, nung tinanim natin to. Talagang ano siya, dry na dry. Pero sabi nga nila, sa pag-aaral ng karunungan lihim, marami din ang mga tao na susuko at bibigay. Dahil hindi naman lahat pinili o binigyan ng pagkakataon. Di ba kayo naniniwala na sa dami-dami ng mga taglad na ito, merong isang tanlad na hindi tumubo? Meron siyang katapat, yung katapat na tumubo, ito hindi. Hindi siya nag-prosper kasi mahina ang kanyang paninindigan at paniniwala. Ngunit ang ibang mga tanglad ay nabuhay at nagpatuloy sila. Katulad din yan ng pag-aaral natin sa karunungang lihim. Maraming tao maghahayag ng kanilang mga nalalaman, sabi nga nila, ng kanilang mga nalalaman sa katotohanan. Sabi ko nga, wala naman tayong issue sa mga ganung bagay. Ang sa akin lang, manindigan kayo para sa katotohanan, at kung may mga bagay na makikita nyo naman na makatarungan at sitawag nilang makatotohanan, at some point meron din siyang tinatawag nilang hibla ng katotohanan, tanggapin nyo. Pulutin nyo lang yung mga bagay na sabi nga nila may halaga. Hindi yung mga bagay na dadalhin kayo sa anumang bagay na kaisipan na lilituhin ang inyong kaisipan, ay nasa inyo yun. Sabi nga nila. Para sa akin lang, manindigan kayo sa pangkalatang pagkabutihan. Saka tayo ay tulad din ng mga halaman. Sa umpisa, tayo ay tinanim din, ngunit hindi pa makatindig ng maayos. Pero kung patuloy mong didiligan, patuloy mong lilinangin ang inyong kakayahan, magugulat ka na lang sa sarili mo. Matatanggap mo yung mga bagay na pinagkalob sa'yo. Katulad ng mga basbas, ng mga gabay, katulad ng basbas sa atin na nag-iisang isa o ang dakilang isa sa pangkalahatan. Sa pagdating ng araw, ang maliit na halaman na ito ng saluyot ay lalaki at lalaki katulad ng ganito. Sabi nga nila, kung sabay man itong itinanim, maliit yung isa at ito naman ay mas mabilis ang kanyang paglaki. Ano kaya ang pagkakaiba nila? Pares naman silang tinanim na sabay. Parang palaisipan, di ba? Katulad ng mga to, sabay-sabay din tinanim yung mga yan. Pero bakit yung iba hindi sila pare-parehas? Katulad din ng pag-aaral sa karunungang lihim. Sabay-sabay man kayo nag-aaral, pero hindi lahat ay pare-parehas ng antas ng kanilang kaalaman. O hindi man sabay-sabay. Ang maaaring ang iba ay nag-aaral din sa iba, ang iba hindi pa nag-aaral sa iba, o nag-aaral din sa mga sarili nila. Pero sa akin lang, sabi nga nila, kung sasaliksinin mo lahat, baka maguluhan ka sa sarili mo kung lahat na lang ng ay kailangan mong saliksikin. Sabi nga, kaya marami ang tao ang naliligaw sa karunungang lihim. Ang nangyayari sa kanila, ang bagsak nila, yung sa pag-iisip, nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Dahil nagiging obsessed. They are being obsessed. Sabi nga nila, nagpasakop sila sa aralin, sa katuruan. Kaya sabi nga nila, di ba sabi, maraming nababaliw sa pag-aaral ng karunungang lihim. Kasi walang control. Sabi nga nila, nawawala yung control. Sabi nga nila, kailangan pantay. Pantay ang level ng iyong kaisipan. Spiritual, mental, emotional, physical. Upang huwag kang mapinsala sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon na meron. At isuko mo ang sarili mo sa dakilang lumikha, sa pangkalahatan, na siyang may lalang sa ating lahat. At panigurado, sabi ko nga, hindi ka maliligaw. Katulad to, yun na to. At
at saka yung isa na yun. Saka lang siya tumubo. Baka magkakasabay tinanim yan, late na lang tumubo, di ba? Kung maalala nyo lang, sabi nga nila, late na lang tumubo yung iba. Katulad din nun, sabay-sabay silang itinanim, pero bakit late tumubo? Parang ganoon din lang yan sa pag-aaral. Sabi nga, binabahagi natin na isang libla lang ng katotohanan ng ating mga karanasan. Hindi sa word by word o book by book ang pinag-uusapan. Binabahagi natin kung ano yung mga naranasan natin. Sabi nga nila, experience mga kapatid. Yun yung binabahagi natin. Bagamat may mga kaakibat din ng mga aklat o kasulatan na naging panuntunan, pero sabi nga nila, not all the time. Kasi minsan sa sarili mo, sabi nga, maging malikhain din kayo sa sarili nyo. Hindi naman lahat ng naitala sa libro ayun na lang ang pattern. Sabi nga nila, baka magulat ka na lang, may iba pang paraan. Sabi nga nila, maging ano lang kayo, maging malikhain lang. Huwag nyo limitahan sarili nyo. Oh, may mangga rin po dito. Ayan, may malit na mangga. Saka sa akin lang, huwag kayong matakot. Maraming tao maghahayag nang sila ay makapangyarihan sa lahat ng pagkakataon. Ngunit sa akin lang, ang makapangyarihan lamang ay ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na siyang lumalang sa atin sa buong sangkatauhan, sa buong kalupaan, sa buong universe, sa buong mundo. Siya lang, walang iba. Tsaka wag tayo, para hindi tayo maliligaw ng landas. Kasi sabi nga nila, may mga bagay na just you need to leave it like that. I-leave mo yung mga bagay na yun. Kasi the more na pagsasama-samahin mo mga naiisip mo, mga katuroan na sinasabi mo, ang mangyayari, maliligaw ka ng landas, maiisipin mo parang, ano ba nangyayari sa akin? Parang lahat na sinaliksik mo na. Hindi mo basta-basta kayang i-insert sa sarili mo lahat yun. Magugulat ka na sa sarili mo, naligaw ka na. Yung mental ay nasira ang iyong mental na kaisipan sa ganyang bagay. Matuto kayong balansin lahat ng mga pagkakataon. Balansin yung sarili nyo, balansin yung inyong kaisipan. Sabi nga nila, at ang pag-aaral ng karunungang lihim, lagi ko sinasabi sa inyo, yan ay ang paglalapit natin sa dakilang lumikha at ang paggawa ng kabutihan. Sa kahit anong paraan, sabi ko nga, susubukin kayo na makagawa kayo ng kabutihan sa kapwa nyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Saka hindi sa isang mga tao lang na tayo ay mawawala ng pag-asa. Kapag kayo nagugulumihanan mga kapatid, pag kayo naguguluhan, pag nahihirapan kayo sa mga sitwasyon mga ganyan, tumawag kayo. Tumawag kayo sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Hingiin nyo ang gabay sa Kanya. Hindi sa maestro kung sino man magtuturo sa inyo, sabi ko nga. Kahit hindi ako, huwag nyong iisipin na ako na naka-general lang sa akin yung mga bagay na yan. Ako ay nagbahagi lang sa inyo ng isang hibla ng katotohanan sa karunungang lihim. Ngunit hindi ko sinasabi na yun ang pinakapangkalahatan. Maraming uri, maraming bagay na matutuklasan nyo. Ngunit nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo ito lilinangin. Saka manindigan kayo sa pangkalatang pangkabutihan, tumulong kayo sa inyong kapwa nang walang hinihing kapalit na bagay. At pagdating ng araw, magugulat kayo, sasabihin nyo sa sarili nyo, nakayanan mo ang lahat. At bukod pa doon ganun pala yun. Ang lahat pala ng mga bagay ay mga pagsubok na dumating sa akin ay puro para ipaintindi pala at para maintindihan ko na mayroong Panginoon Diyos o Diyos na nag-iisa lamang na siyang nagbibigay ng mga lahat ng mga bagay upang mas maintindihan natin. Yan. Saka sa akin lang, nakikita nyo ako, nagtitinda ako, nakikita nyo ako lahat ginagawa ko. Tsaka shoutout po pala sa lahat ng mga estudyante, tsaka sa isang tao, at tsaka shoutout sa dalawang kaibigan natin, mga estudyante rin natin na nagbigay ng simple gift
para sa atin. Para sa kanila, simple gift yun, pero para sa akin, napakalaking bagay yun. Kasi yung ganung bagay is pampatanggal ng stress, sabi nga nila. At may paraan na makakatugtog tayo. Siguro sa susunod na live, ipapakita natin yung bagay na yun para makita rin ng iba. Okay. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Sana anumang bagay na matutunan nyo o matuklasan nyo, sa kahit anuman, lihim man o hayag, gamitin nyo sa pangkalatang pangkabutihan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tulad ng mga halaman na to, bagamat iba-iba ang kanilang itsura, pero hindi sila nawawala ng pag-asa rin na sila mabubuhay sa ating patnubay, sa ating pagdidilig. Kailangan diligan din natin at linangin natin kung ano meron tayo at tumulong tayo sa pangkalahatan. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli.